Libo-libong small-scale fishers ang apektado sa desisyon ng Korte Suprema na payagan ang commercial fishing sa loob ng 15-kilometer municipal waters. Tama ba ang ganitong desisyon? Alamin sa Rights Watch. Nagprotesta ang mga mangingisda kasama ng iba pang grupo sa harap ng Supreme Court nitong June 5 kasabay ng World Environment Day. Sigaw nila, lubha kasing naapektuhan ang kabuhayan ng maliliit na mangingisda matapos payagan ng Korte Suprema na makapasok ang commercial fishing vessels sa 15-kilometer municipal waters sa bansa. Nakasaad sa Fisheries Code of the Philippines na may preferential access ang maliliit na mangingisda sa lugar na ito. Pero ayon sa mga grupo, taliwas dito ang ruling ng Korte Suprema. Pumabor kasi ito sa naunang desisyon ng Malabon Regional Trial Court hinggil sa petisyon ng Mercedar Fishing Corporation para pasukin ang 15-kilometer fishing zone. Ang korporasyon ay nalamang pag-aari ni Gamaliel Cordoba, ang chairperson ng Commission on Audit. Ano ang mga karapatang naapakan sa panghihimasok ng mga korporasyon sa pangisdaan ng mga maliliit na mangingisda? Ayon kay Aaron Iscarial, isang mangingisda at miyembro ng grupong Pamalakaya, tinatapakan nito ang karapatan nila sa pinagmumula ng ikabubuhay. Napakasaklap po dahil ang 15 kilometro ay maliit na espasyo para sa aming maliit na mangingisda. Inaprobahan pa na makapasok yung mga komersyal na palakaya na hindi naman po kaya makasabay ng maliit na mangingisda. Talagang magkakaroon ng kakulangan sa supply ng isda sa amin. Hindi na kami makakapagbenta upang matustusan yung pangaraw-araw namin na gastusin. Dagdag pa ni Iscarial, hindi lang mga maliliit na mangingisda ang apektado ng desisyong ito. Hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po ng mamayang Pilipino. Dahil po sa kakulangan ng produktong isda sa lokal, tataas po ang presyo ng produkto natin. Bukod pa sa usaping kabuhayan at presyo, may dagok din daw sa kalikasan ang pagpasok ng commercial fishing sa 15-kilometer municipal waters. Ang aming kagamitan ay pangkaraniwan lamang, tulad ng maliit na lambat, kawil. Kung ikukumpara po sa mga malaking palakaya, ay malaking lambat na kayang saraan yung coral, kayang ubusin yung mga similya ng isda mula sa municipal water. Dahil ang similya po ng isda ay nagbumula po sa baybaying dagat. Giit ng mga grupo, mahalagang panatilihin ang preferential access ng mga maliliit na mangingisda sa 15-kilometer municipal water sa bansa. Sinang-ayunan ito ng LGUs ng ilang coastal towns sa Romblon at Samar. Nagpetisyon pa ang ilang munisipalidad sa Surigao del Sur para pigilan ang kaso. Mahalaga rin daw na pag-aralan kung nakakatulong ba sa kanila ang mga batas tungkol sa mga mangingisda. Isa na rito ang Fisheries Code of the Philippines na inoobliga silang magparehistro sa local government units at nagbabawal sa kanilang mangisda labas sa kanilang munisipalidad. Napakalaga po para sa amin yung 15 kilometro. Sa lahat po, lalong-lalo na po sa mga nakaupo dyan sa gobyerno, lutasin yung aming panawagan na bigyan ng eksklusibong karapatan sa 15 kilometro para sa maliliit na mangisda. Tuloy-tuloy po ang laban, walang susuko dahil ang laban natin ay laban ng lahat ng mga isda at mga mayang Pilipino.